Gusto mo mag-Boracay pero tight yung budget? Ito na yung tipid tricks Boracay series para sa'yo. Panoorin mo ng buo, panigurado makakatipid ka sa Boracay mo. Siyempre, pinakauna dyan yung pagbubook ng flight. Marami namang way para makatipid doon. Pero I suggest, dapat mag-book ka ng flight mo yung sobrang layo pa bago ka aalis. Kasi pag ganun yung ginawa mo, posibleng makakuha ka ng mga promo flight. So meaning, lessen yung babayaran mo. At kung di ka naman marunong mag-book ng flight, marami namang tutorial sa YouTube kaya di na problema yon. Siyempre, susunod dyan, yung pag-i-stayhan nyo. Kapag sobrang tagal yung mag-i-stay sa Boracay, not recommended na mag-hotel kayo. Kasi panigurado, sa hotel pa lang, kakainin na yung pera nyo. Kasi per night, napakamahal talaga ng mga hotel doon. So I suggest, maghanap kayo ng apartel, yung pwede na rin magluto, para double purpose. Nakatipid na kayo dun sa renta per day, pwede pa kayo magluto, makakatipid kayo sa pagkain. Ito life hacks pag magbubuk kayo ng apartel. Pero sa atin lang, huwag nyo ipagsasabi. Halimbawa, 3 lang kayo, tapos yung anak nyo 7 years old and below naman, ang hanapin nyo lang good for 2 packs. Yung 1 bed lang kasi mas mura yon. Pero syempre sasabihin nyo din dun sa may-ari na 1 bed lang yung kailangan nyo pero 3 kayong matutulog dun. Marami pa rin naman kasing taong nakakaintindi. Kaya kahit 3 kayo, ang sisingilin lang nila ay yung pang 2 tao. Pero syempre hindi natin maiiwasan, may mga makakausap kayo na merong additional yung bata. Pwede man kayo mag-inquire sa iba kung ganon kasi marami pa rin nag-o-offer na libre na yung bata. Pangatlong tipid tricks natin sa Boracay na panigurado ma-abuse nyo. Wag kayong bibili ng mga gamit or pasalubong sa D-Mall kasi triple yung presyo, promise. Marami nga din ako nakikitang vlogger na wag na daw tawaran. Pero di nila alam, applicable lang yan sa marami talagang pera. Pero sa ating mga gipit, kailangan nating tumawad para mapagkasya yung baon nating pera, di ba? Bigyan ko na rin kayo ng presyuhan dito sa D-Mall para maniwala kayo. Yung bag na tagwa 150 na nabili namin, usually 350 to 450 yung presyo sa D-Mall. Tapos yung mga sando na naman nabili ko ng 100, 280 dito sa D-Mall. Pero same quality, as in parehas na parehas yun. Kaya naman kung gusto nyo talaga makatipid, I suggest pwede kayong pumunta dun sa Station X. Maglalakad lang kayo doon, medyo mas mura yung mga bilihin doon. Pang-apat naman natin yung pamasahe sa mga transportation nila like e-trike. 15 pesos pala yung minimum per dito. Pag kukontratahin mo naman yung mga e-trike, pag malapit 150 yung minimum. Tapos pag malayo 300. Kaya mas maganda talaga wag mo nang kontratahin. Ang downside lang nito, along the way pwede siya magsakay. Kung di ka naman magmamadali, malaki talaga matitipid mo. Paano ko nasabi? Kasi halimbawa, pupunta kayo ng Puka Beach kung galing kayo sa station. Usually, ang pamasahe doon, 50 each. Pero kung kontratahin mo yung isang e-trike, 300 talaga yung pamasahe doon. Mapatatlo man kayo o kahit ilan pa kayo. Pero ang kagandahan doon, hindi na siya magsasakay ng iba, kayo na lang yung pasahero. Pero kung di naman kayo maselan, kung 3 lang kayo, 150 lang magagastos nyo. Di nakatipid na kayo ng 150, pwede nyo ng pangkain yon. Usapang pagkain naman tayo, ito yung isa sa pinakamagastos. Pero malaki yung matitipid mo kung makikinig ka. Kung apartel yung na-rent mo, basically, pwede magluto dyan. Dun pa lang panalo ka na kasi malaki yung matitipid mo sa pagkain. Ang tanong na lang ngayon, saan ka bibili ng murang pagkain? Siyempre, sa talipapa. Pero mag-ingat kayo kasi 2 yung talipapa nila dito. Yung isang talipapa na sinasabi nila ay yung nasa mga station lang. Kumbaga malapit sa front beach. Huwag kayong bibili doon. Kasi doble, triple yung presyo ng mga hipon, isda, etc. Saan kayo pupunta? Sa mismong palengke nila. Talipapa din yung pangalan nun. Pwede kayong sumakay ng e-trike, tapos sabihin nyo na lang sa talipapa. Ibababa na kayo dun mismo. Ang bayad dun, pag nasa station kayo, 15 pesos lang. Tapos syempre, yung mga grocery na pwede nyo gamitin or pwede nyo kainin, tulad ng mga chichirya, instant noodles o kaya naman mga kape, syempre sa grocery store nyo bibilin yun. At malapit lang din naman yun sa talipapa, walking distance lang. Kung di ako nagkakamali, Sandisk yung pangalan ng grocery store. Kung taga Hirona ka, parang Chuson yun. Pinakahuling tip na mabibigay ko sa inyo, pero makakatulong talaga sa inyo. Kung mausap kayo ng legit na tour guide. Misconception regarding tour guide. Akala nila mas mahal pag sa tour guide mo ibubok yung mga activities na gagawin mo. Pero hindi nila alam, sobrang mahal pag sa hotel. Siguro mag-range ng 1,000 to 1,500 yung patong kumpara dun sa tour guide. Malalaman mo lang yung difference kapag nakapag-book ka sa hotel. Kaya kung ako sa inyo, tour guide na lang yung hanapin nyo. At bakit pa kayo lalayo? Syempre, si Kuya Raydan na yung i-book nyo. Siya yung tour guide namin, as in sobrang bait niyan. Tuturuan nyo na rin yung mga way kung paano kayo makatipid.
Tuturo niya kung saan yung talipapa, saan kayo makakabili ng murang pagkain, murang tubig, o kaya naman mga murang souvenir. Kung ang inaalala nyo naman ay yung bayad sa tour guide, huwag kayong mag-alala doon. Kasi sa pagkakaalam ko at sa pagkakakwento ng Kuya Raiden, sa lahat ng activity mabubuk sa kanila, meron na silang percentage doon. So, depende na lang sa'yo kung mag-aabot ka sa kanya. Pakonswelo ba kumbaga. Pero kung wala ka namang ekstrang pera, wala namang problema yun. I-assist at tutulungan ka pa rin yan. Kaya naman recommended talaga namin yan si Kuya Raiden. As in, inasikaso kaming mabuti. O siya, sana nakatulong tong video na to. At kung gusto mo mga video na katulad nito, ay mag-follow ka na. Salamat sa panonood. Bukas ulit. Ganda ng sunset.